Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 impeachment cases ni VP Sara nakitaan ng probable cause upang ituloy. BIR box na laman ng tax records at umano'y banta kay PBBM pinagdiskusyona. Dawla Islamiyya buwag na ayon kay AFP Chief Bronner. Tropa pinarangalan sa tagumpay sa Mindanao. 10 katao na ospital, 9 na po inilikas sa ammonia leak sa ice plant sa Caloocan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, The chair pronounces that the existence of probable cause has been declared. Nakakita ang House Committee on Justice ng probable cause upang ituloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte matapos ang 3 clarificatory hearings sa 2 reklamong nasa ilalim ng kanilang jurisdiksyon. Sa botohan, umabot sa 53 na mambabatas ang bumoto pabor sa mosyon, habang walang tumutol at wala ring nag-abstain. Sa huling pagdinig ngayong araw ay hindi pa rin sumipot ang Vice-Presidente. Unang pinagdiskusyonan ang pagbubukas ng BIR box na naglalaman ng tax records ng mag-asawang Duterte at Attorney Manasseh Carpio, kung saan tumanggap ito ng 6 na pabor, 38 hindi pabor at 0 na abstain. Naging sentro rin ng pagdinig ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y banta ng Vice-Presidente na ipapapatay nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kinumpirma ng NBI ang authenticity ng kontrobersyal na video na kuha noong November 2024 via Zoom at sinabing may sapat na grounds para kasuhan si Duterte ng inciting to sedition at 3 counts ng grave threats. Dahil dito magpapatuloy ang pagdinig sa impeachment case sa May 4, 2026 kung saan magsusumite ng committee report ang House Justice Panel sa plenaryo para pagbotohan ng 318 na mambabatas. Paubos na ang Dawla Islamiyya o DI sa Lanao del Sur ayon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kasunod ng tuloy-tuloy na opensiba laban sa natitirang mga miyembro nito. Sa Camp Major Cesar Sangan sa Labangan, personal na pinarangalan ni Bronner ang mga sundalong nakipagbakbakan sa mga operasyong nagpahina sa grupo. Sa harap ng 1st Infantry Tabak Division na pinamumunuan ni Major General Yegor Ray Baroquillo Jr., commander ng dibisyon. Kasunod ito ng pagkakapatay sa 10 hinihinalang miyembro ng teroristang grupo noong Abril 17 na iniuugnay sa Munay ambush sa Lanao del Norte na ikinasawi ng 4 na sundalo. Dagdag pa ng AFP na iilan na lamang ang natitirang elemento ng DI at patuloy ang pagtugis upang tuluyang mapigil ang regrouping. Iginiit din niyang nananatiling buo at profesional ang militar sa gitna ng issue ng destabilization. 10 katao ang dinala sa ospital habang 90 residente ang inilikas matapos ang pagtagas ng ammonia mula sa isang ice plant sa barangay 168 Deparo, Caloocan City madaling araw ng Miyerkules. Ayon sa ulat, 8 residente ang isinugod sa Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital dahil sa hirap sa paghinga, habang 2 pa ang dinala ng Bureau of Fire Protection. Bandang alas 4 ng umaga nang maamoy ng mga residente ang masangsang na kemikal. Agad namang naisara ng mga bombero ang valve na pinagmulan ng tagas. Pinayuhan ni Caloocan Mayor Along Malapitan ang mga residente at motorista na iwasan ang apektadong lugar mula BF Phase 2 hanggang Deparo Intersection at Pure Gold Intersection hanggang Deparo Intersection. Pinananatili rin sa loob ng bahay ang mga residente sa karatig lugar at pinagsuot ng face mask ang mga kailangang lumabas bilang pag-iingat. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Lenon, nag-uula. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.